We have to have strict regulation, Karen, laban doon sa proven na social harm ng online gambling. Lalo na kung magpatuloy tulad ngayon na practically totally Good day, maligayang pagdating dito sa ating channel. Welcome back to Psychology and Social Issues. This is your teacher, Philip. And nandito na naman tayo para sa ating panibagong video discussion. Sa nakaraang video, sa huling in-upload natin, pinag-usapan natin kung ano yung moral hypocrisy at moral integrity. So ngayon, i-apply na natin, magbigay tayo ng actual na example kung saan halatang ipinakita ng mga personalidad na ito ang moral hypocrisy. So bago natin ipagpatuloy, bago natin ipakita, balikan muna natin kung ano yung pinag-usapan natin nung nakaraang video. So last time, ito yung PowerPoint. Nandito pa rin yung PowerPoint ko. Dinefine natin itong moral hypocrisy and moral integrity. So ano nga ba ito? Moral hypocrisy, ito ay motivation to appear moral while if possible avoiding the cost of being moral. And ito, moral integrity, so the motivation to act in accord with moral principles to actually be moral. Okay? So, tanggalin muna natin itong PowerPoint natin. So, para sa hindi nakapanood ng video, ng explanation ko kung ano ito, balikan ninyo. Post ko yung link sa video na yon dito sa last part ng video natin. Okay, so para i-click nyo na lang or pwede nyo rin i-check dito sa ating channel, Psychology and Social Issues. Ganon din naman yung title, Moral Hypocrisy and Moral Integrity. Ito ngayon, yun nga, sabi ko, usually ina-apply natin sa politika. And it so happen, politika din itong ina-applyan din natin. At sino itong mga personalidad na nakikita ko? Okay? So dalawa itong nakikita kong personalidad. Ito ay si President Bongbong Marcos at si Riza Hontiveros. Okay? So para sa mga fan ni President Bongbong Marcos, I might say na hindi nyo magugustuhan tungkol kay President Bongbong Marcos. So kung hindi bukas ang kaisipan ninyo tungkol sa ating pag-uusapan, pwede po ninyong i-skip na lang po itong video na ito. At the same time, the same thing rin sa kay Riza Hontiveros, kung hindi po bukas ang kaisipan ninyo na makarinig ng hindi magagandang sasabihin ko patungkol kay Riza Hontiveros at kay President Bongbong Marcos, pwede na rin po pakaskip na ang video ito. Pero kung bukas po inyong kaisipan sa mga usapan ito, kasi ito po naman ay psychology and social issues at nire-relate natin ito sa kung ano yung mga social issues sa ating komunidad, pwede rin kayong magstay, mag-comment kung ano nakikita nyo, at sana naman po maging objective yung comment ninyo. Kung mambabash kayo, walang problema. Okay lang naman sa akin. Expected naman yan. Okay? So ito, paano ko nasabi na naipakita dito? Unahin muna natin dito si President Bongbong Marcos, mga ka-psychology. Bakit ko nasabi dito? So ito, pakinggan muna natin bago ko explain. Ito ay yung podcast niya na nag-interview sa kanya ay ito si Katoning. Okay, so pakinggan muna nating part na ito. Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka
Hindi ko magko-confess ako dito. Pwede naman po, para akong pari po nito ngayon. Ano po? Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, lagi nga akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na alika magtulungan tayo. Di ba? Kahit na hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin niyo yung trabaho pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin, tanggalin natin yung gulo. Anong Okay, pause muna natin dyan, mga ka-psychology. So, anong sinasabi dito? Ano yung morality na pinipresenta dito ni President Bongbong Marcos? So, yung moral integrity, kung pagbabatayan natin, yung kung ano lang yung sinasabi niya, ang sinasabi niya dito ay ayaw niya ng gulo, gusto niya ng makipagkaibigan, makipagkasundo, kahit kanino, kahit magkaiba yung prinsipyo, paniniwala. So, ayaw niya, bilang presidente, ayaw niya ng gulo. Gusto niya magkakaisa. Kung balikan din natin yung campaign nila, yung campaign nila ni VP Sara, ganun din yung unity din yung panawagan nila. Okay, so kung talaga nakikita natin na dito kay President Bongbong Marcos na talaga lahat ng gawain nila ay leading towards unity, pagkakaisa, hindi paninira sa iba, well, probably masasabi natin na moral integrity itong naipakita nila. Opposite doon sa moral hypocrisy. Pero meron tayong forward natin ito ng konti dito sa parte na ito. Pakinggan natin. Okay? Ito, pakinggan natin ito. Oo, alam niya lahat So yan. aasahan po namin in the next coming days, pati mga, kumbaga, ang tawag namin dyan, yung maliit, mga dagandingding eh. Mga dagandingding, uhulihin na rin sila, hindi na sila pababayaan ng pulis, hindi Oo, puro big. kasi talaga iniiwasan ko yung basta may suspetsa o may hinala o may sumbong, basta kung huli, papatayin na lang, di ba? Wala Yun, doon kami lumalayo. Opo. Doon kami lumayo. Dahil talagang ayaw ko yun. Dahil di naman dapat gawin yun. Sabi ko, mag-focus tayo sa malalaking drug. Okay, pause muna natin mga ka-psychology. Well, in terms of moral integrity, in terms of killing, pasok ito sa moral integrity ni President Bongbong Marcos yung hindi pagpatay ng tao. Okay? Pero ang pinag-uusapan ko dito, naka-focus yung attention natin dito kung saan ay ipakita ni President Bongbong Marcos dito itong moral hypocrisy ay itong nagiging opposite doon sa panawagan niyang pagkakaisa or panawagan niyang makikipagkaibigan, pagkakaisa kahit hindi the same yung paniniwala or paninindigan or mga panukala sa pamamahala ng gobyerno. Eto, di ba? Yung earlier, sinasabi niya na gusto ko kaibigan, ayaw kong. Bakit natin nasabi na nagpakita siya dito ng moral hypocrisy? Kasi gumamit siya ng linya na kung saan, di ba alam naman natin na sa time na ito, medyo nagiba na yung relasyon nila ni Vice President Sara Duterte. At itong time na rin ito, pinadala nila sa President Digong sa The Hague. Kasi nga dahil sa war crimes tuloy. Dahil sa crimes on humanity. Pero ito, ginamit niya ang linya na ito na hindi pwedeng kahit napagkamalan lang, huhulihin at papatayin. So, anong nakikita ko? Ito, personal ko nakikita ito na moral hypocrisy. Kasi sinasabi mo, gusto mo ng kaibigan, ayaw mo ng kaaway, pero ginagamit mo or paniwalang-paniwala ka na yung inaakusa na ngayon ay doon sa ngayon ay kalaban mo na, ay talagang ginawa niya yon. At ngayon ay ginagamit mo at pinapasok mo sa kaisipan ng mga tao na nakapanood ng video na ito na talaga
itong paghuli ng mga maliliit na kriminal, lalo na involved sa droga, ay talagang pinapatay ni President Rodrigo Duterte. Which is under question pa nga. Under question pa nga. Okay? So well, of course, hindi natin pag-usapan kung ano yung totoo diyan kasi under investigation, may kaso pa yan sa ICC. Di ba? Pero ako, sa mga nakikita ko, lalo na kami sa school namin dati, nag-tap kami ng iba't ibang mga rehabilitation centers kasi nakita namin na ang daming umusbong na rehabilitation centers ng mga government agencies na pinatayo pinangunahan ni Senator Bato de la Rosa at ni President Rodrigo Duterte. Kaya medyo mahihirapan kaming maniwala sa pinapalabas nila na talaga kahit pinagdududahan ka lang ay papatayin. Kasi nga, marami kaming nakikita na nag-undergo ng rehabilitation. Yung mga nag-surrender doon sa tukhang, pinasok nila sa rehabilitation. Yet, eto ngayon, sinasabi dito ni President Bongbong Marcos na hinuhuli daw tapos pinapatay. Diba? So parang nakikita ko, naging moral hypocrisy siya kasi nang trigger ka, hindi lang doon sa kalaban mo, pati doon sa mga taong sumusuporta doon sa kalaban mo na si PRRD at si Vice President Sara Duterte. Okay? So, naging moral. So, sabi mo gusto mo makipagkaibigan, pero itong sinasabi mo, ginawa mo, magkaiba. Di ba? So, bakit naging ganyan? Ano ba ang cause? Kasi sinasabi natin, mayroong cause yan, kaya motivated ka ganyan. Probably ang cause na nakikita natin dito, mga ka-psychology, ay yung opportunity niya na iangat yung sarili niya o iangat yung sariling programa niya tungkol sa pag-address ng drug issue sa bansa sa pamamagitan ng pagpabagsak doon sa isang programa na sinundan niya. Kasi yan yung cause na nakikita natin. Okay? So, tapos na tayo dito kay President Bongbong Marcos, proceed tayo dito kay Riza Hontiveros, mga ka-psychology. Okay? So, silang dalawa nagiging example natin dito. So, bakit naman ito kay Riza Hontiveros? Ito pakinggan natin. Ito'y patungkol sa Pogo. Okay, ito. Sinasabi, for example, that we started with Pogo-related prostitution, that unfortunately they say prostitution is By the way, mga ka-psychology, yun nga, sabi ko, ulitin natin kung gusto nyo si Senator Riza Hontiveros, kung follower kayo, kung fan kayo ni Senator Riza Hontiveros at hindi bukas yung kaisipan ninyo na gamitin itong si Riza Hontiveros bilang example natin sa moral hypocrisy, pwede niyo po skip na video na ito para hindi po kayo magalit sa akin or kahit na anong isipin nyo sa akin. Pero kung bukas yung kaisipan ninyo, pwede po kayo magpatuloy. Ito, patuloy po natin. the oldest business in the world, and I stand in solidarity with our sister prostituted women seeking to have a better life, decent livelihood, healing for themselves and their families. But when you link up prostitution with gambling, also not a recent phenomenon, at kapag ka idinagdag mo pa yung elemento ng collusion of government agencies or government personnel, it makes it all the more painful and certainly not something new, I believe, to the eyes of our authorities. Sinimula naming investigahan yung Pogo-related prostitution under the previous administration and previous administrations of leaderships in the agencies, including the Bureau of Immigration. At habang tinalakay namin yung illegal recruitment and detention hanggang sa Pastilla scam, tumawid na tayo sa kasalukuyang administrasyon where our committee
has been unearthing these different terrible aspects of human trafficking and crypto scamming operations. So, imposibleng bago ito sa kaalaman ng ating mga otoridad, which makes them all the more accountable at lalong inaasahan dapat to once and for all crack down on this. And one important and definitive step that could be taken even by the current administration, Carmina, is simply collect on the taxes owed government by the POGOs, shut down their operations, and kick them out of the country. Senator Risa Ontiveros. Okay, so stop na muna natin dyan. So anong sinasabi dito ni Senator Risa Ontiveros? Moral integrity, pinapakita dito na ayaw niya na gambling, ayaw niya sa Pogo kasi nagbubunga ito ng prostitution, nagbubunga ito ng scamming, nagbubunga ito ng kidnapping at iba pang mga krimen. So, ayan yung napagkaintindi natin mga ka-psychology. Yun nga, unang-una, inimbestigahan nila yung prostitution lang muna, and then suddenly, nahukay nila yung iba't ibang mga krimen na related dito sa Pogo. Kaya ayaw nila ng Pogo. So, basically, ayaw niya ng gambling kasi nagli-link dyan. Okay? So, ang Pogo ay isa lang pong klase ng gambling. Philippine Offshore Gaming. Philippine Offshore Gaming. So, gambling din yan. Okay? So, ayaw niya. Basically. Pero dito, pakinggan natin. Dito, ngayon lang ito, yung itong video na ito, 2 years ago ito. Ito, ngayon lang ito, this month lang, July. 8 days ago, pakinggan natin dito si Risa Ontiveros, mga ka-psychology, kung anong masasabi niya tungkol dito sa e-gaming. So, e-gaming na naman, e-gaming ito. So, gambling din. Okay? Pakinggan natin kung mayroon pa rin ba siyang the same stand katulad nung stand niya sa Pogo 2 years ago. Ito, pakinggan natin. Online gambling. You had a very strong statement. The phones are not casinos. That's Right. something I didn't think of, but that closed it. The phones are not casinos. That is the issue here. Now, Correct. Senator, do you think a ban on online gaming and gambling on phones, e-gambling, e-gaming will be banned considering the two companies that are involved in running these games are listed in the stock market. Hindi po sila Pogo, hindi ito Isabong. You know, you have shareholders. They're building themselves as a brick and mortar company. Well, kahit listed sila sa PSE, kung online gambling company sila, in a way, lalo na ngayon, sui generis sila. At tingin ko, wala silang tamang lugar dapat sa mga cellphones natin, sa mga e-wallets, lalo na at saka super apps. We have to have strict regulation, Karen, laban dun sa proven na social harm ng online gambling, lalo na kung magpatuloy-tulad ngayon na practically totally unregulated. Okay, now online gambling is regulated by PAGCOR. Pause muna natin. Kung narinig niyo kung anong sagot niya, ang tanong, mga psychology, in favor ba si Risa Ontiveros sa total outright banning ng online games kahit nasa PSA yung mga malalaking companies nito? Pero anong sagot dito ni Senator Risa Ontiveros? Sabi niya, hindi niya sinagot kung favor ba siya sa banning. Pero ang nakikita kong sagot niya ay yung strict regulation lamang. Okay? So kung titignan natin yung Pogo at itong e-games, parehas lang naman ito, gambling ito parehas. Okay? Kung tanong natin, nagbibigay ba ito ng income sa Pilipinas? Parehas din, nagbibigay ng income sa Pilipinas. Ang Pogo, ang mga naglalaro nito, hindi lang mga Pinoy. Yun lang mga nasa labas, lalo na mga Chinese. Ang dito sa e-games, ang affected nito ay tayong mga Pilipino kasi tayo ang makapaglaro nito. Yun nga, kahit nagsakay ka ng jeep, makikita mo na naglalaro yung driver, yung mga katabi mo sa jeep or sa bus, nakikita mo naglalaro sila. May kaibigan nga tayo, may mga kakilala nga tayo, kahit madaling araw na, tapos kinabukasan, may trabaho pa sila,
naglalaro pa rin kahit madaling araw. Kaya hindi makakagising ng umaga, pagod, hindi makakapagtrabaho. So, eto, bakit ko ginawang example ito? Kasi, ini-expect natin, kung naipakita dito ni Rizal Ontiveros yung moral integrity, mga psychology, in-expect natin na ang sagot niya dito sa tanong ni Karen Davila, if okay ba siya sa outright banning, immediately Rizal Ontiveros would say yes for the outright banning. So ban talaga. Okay? Pero naging example ito ng moral hypocrisy na ginamit ko kasi nag-iba yung paniniwala niya or paninindigan niya dito. Well, posible na hindi niya or walang report na itong e-games or online games, online gambling ay hindi nag-lead doon towards sa prostitution, sa scamming at iba pa. Pero baka hindi dumating sa kanya kasi tayo meron tayong mga kakilala na alam natin na unti-unting nasisira yung pamilya kasi bakit? Wala ng pera, hindi na makapagbigay sa pamilya kung anong kailangan nila kasi nauubos doon. Then yung iba, probably wala pang official na report na nag-resort doon sa pagiging prostitute para lang makapaglaro online at iba pa. Pero of course, alam natin na itong whatever kinds of gambling, magli-lead yan towards doon sa iba't ibang krimen. Bakit natin nasabi kasi marami nang nangyari na hindi pa nga itong online games, Pogo at iba pa, yun nga lang doon sa Pagcor, yung sa casino. Kung natatandaan nyo dati, sa Manila, yung lulong sa sugal ay sinunog niya yung isang casino doon. Kasi galit na galit siya, ang explanation nila doon ay galit na galit siya sa casino kasi inubos yung pera niya. Bankrupt na siya. Kaya na-depress at iba pa. Okay? So, sana naman po naintindihan at again, sabi ko nga, kung bukas yung kaisipan ninyo, hindi natin sinisiraan si Senator Rizal Ontiveros dito. Nagkataon lang na siya yung napili natin na maging example dito si President Bongbong Marcos na maging example dito sa moral hypocrisy na discussion natin. Okay? So, well, comment kayo dyan kung agree or disagree ba kayo dito sa ating mga example at sa ating discussion. So, I hope marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. So, makita tayo sa susunod nating video. At maraming salamat sa lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Psychology and Social Issue. Ito si Philip, ang inyong teacher. Magkita tayo sa susunod.